If you'd still go, I understand. Umalis talaga siya. O ano, nga, kawawa ka. Hinayaan mo kasi Pasabi-sabi ka ng, sige na, iwan mo na ako, matatanggap ko, okay lang ako. Tapos nung ginawa niya, o ano, sinong kawawa sa dulo? Sabi ko naman sa inyo, pag mahal nyo, dapat ipaglaban nyo. Pero pag sinabi niya naman sa'yo at malinaw na ang usapan, na talagang wala nang patutunguhan ng inyong relasyon, kumbaga wala na siyang nararamdaman para sa'yo, ikaw na lang ang mag-isang lumalaban, tama na. Diba? Wag na mukhang tanga. Mahirap yung ganon. O kaya naman shoutout po sa mga yes friend natin na fresh. Hindi ang mukha, kundi ang sugat sa mga puso nila matapos pakawalan ng kanilang minamahal. O hindi naman kaya matapos tumakas sa minamahal? Ay, may mga ganyan kasing klase ng yes friend natin, no? Yung mga hindi nga iniwan, pero sila naman ang mga tumakas, diba? Mga nang ghost, umalis sa relasyon ng basta-basta't ganon-ganon na lang, walang pasintabi. Ay, bakit naman ganon? Okay lang naman sana kung ayaw nyo na basta magsasabi kayo, diba? Kumbaga, courtesy. Oo, parang konsuelo de bobo para doon sa taong iiwanan mo. Pero wala tayong magagawa since yan yung ginawa mo. At alam ko naman na may dahilan ka kung bakit mo ginawa yan. Syempre, meron ka ng bagong kalandian. O, itatanggi mo pa ba yan? Alam naman namin, hindi mo na nga sinoflaunch, hinard launch mo na nga Bakit naman ganon? Ito naman parang kailan lang nung kayo ay naghiwalay. Tapos ngayon meron ka ng ibang kaakbay. Ay, wag ganon. Yan ang sinasabi ko yung jowa ginagawa mong toothpick Ginagawa mong for single use only. Diba? Parang ang dali-dali sa'yo magpalit ng jowa. Buti pa nga sa jowa nakapagpalit ka agad. Samantalang yung toothbrush mo 2 years na daw sa lalagyan ninyo. Ubus na yung bristles, hindi mo pa rin pinapalitan. Diba? Yung tipong kapag nakita mo, mapapatanong, ano bang nililinis nito? Ngipin ba o lababo? Hindi na alam. Kasi ganun yun, diba? Pag luma na yung toothbrush, pinang nilinis na ng kung ano-ano. Diba naman yan? Dami mo nang kinis, tapos yung toothbrush mo, di mo man lang pinapalitan. Alam mo, sabi ng mga eksperto, ang sipilyo ay dapat pinapalitan kada 3 buwan. Take note of that. Every 3 months. Oy, nangihinayang. Nangihinayang yan siya. Palibasa yung kanya ayos na ayos pa. Paano? Hindi ginagamit. Diba? Kaya nga paalala ko sa inyo, huwag magpapansin sa crush. Pag hindi marunong, mag-toothbrush. Diba? Kaya again, yes, friend, ikaw, paalala ko sa iyo to na kung nag-celebrate na ng ika-2nd year anniversary yung toothbrush mo, palitan mo na, ha? At maging paalala sa iyo na every 3 months, 3 months daw. Parang sa ex mo lang yan. Pag naghiwalay kayo, hindi pwedeng magjowa ka agad-agad. Kasi meron tayong tinatawag na konsepto ng 3-month rule. Ang arte ng 3-month rule. Nagbuhol-buhol na yung dila, nakakainis. Pero sa iba, ang tagal nun, ha? Sabi, ba yan? Ang tagal ko naman matatenga? Ang tagal ko namang hindi madidiligan, 3 buwan. Kaya nga ako nakipag-break kasi may iba na akong nakakrushan. Inagad-agad ko na. Para may may allowance, may adjustment pa ako, ganun. Malandi si B-boy. Ikaw ba, yes, friend? Sa henerasyon ngayon, sa ating mga Gen Z, yes, sa atin. Yes, Gen Z ako, bakit? Naniniwala ka pa rin ba sa delikadesa pagdating sa pag-ibig na wag ka raw munang jojowa agad ng iba hanggat hindi pa lumilipas ang 3 buwan, Yan ang kailangan mong sagutin na katanungan. Alam mo, mas okay nang mabakante ka ng 3 buwan para may pahinga mo naman ang iyong kuan. Malamang sa 5 years ninyong relasyon, araw-araw yan gamit na gamit. Bigyan mo ng maintenance period, ha? Para naman pag nakakilala ka na ng bagong tao, sasabihin niya, wow, bagong rehabilitate. Seryong-seryo, I love it. Yes, friend, kapiling mo na ang bibi mo sa radyo. Ang DJ na mabilis bumayo.
ang dila sa mikropono. Ako po si DJ B-Boy. B-Boy na pwede mong makatabi hanggang mamayang alas 12 para sa ating BB Time. Kaya naman dito ka lang sa istasyong No Problem. Ang 101.1 Yes FM Solid. Oras natin 9:39.